Buksan po natin ang ating mga Biblia muli sa ating pag-aaral sa aklat ng Colossians. Buksan po natin ito sa Colossians chapter 1 verses umpisan natin sa 3 pa rin hanggang sa verse 8. Colossians chapter 1 verse 3 to 8. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo, na dumating sa inyo. Gayon din naman kung paanong ito ay namunga at lumago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay inyong natutunan kay Epaphras, na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo, at siya rin namang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoon, o aming Diyos, kami po'y humihiling sa iyo, Diyos, ng pangunawa, ng karunungan na nagmumula sa iyo sa pag-aaral at pagpapahayag ng iyong salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, hindi po kami umaasa sa sarili naming karunungan, kundi sa karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos. At nawa, maging mabunga itong pangangaral na ito sa lahat ng mga makakapakinig. Dinadalangin namin ito, O Diyos, sa iyong pangalan, o aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, ang focus po ng ating pag-aaral sa umagang ito, yung verse 5, huling bahagi ng verse 5 at hanggang verse 8. So, sa ating kasalukuyang panahon, sa paglaganap ng social media, alam naman natin yan, ay napakadali ng ating access sa mga balita sa ating paligid. So, maging ito man ay nasa kabilang dako or nasa malayong lugar ng ating daigdig, ito ay mabilis nating nalalaman. Ngunit dahil din dito sa mabilis na teknolohiyang ito, ay may mga negatibo ring dulot ito. Mabilis ding naipapakalat ang mga maling balita, yung mga fake news. Dahil sa kagustuhan ng ilan na magdulot ng kaguluhan o para na rin sa kanilang mga sariling mga interes, hindi nila isinasaalang-alang ang nilalaman ng impormasyon na kanilang ibinabahagi. At mapapansin natin na hindi lang yung mga ordinaryong tao o mga personalidad ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon, kundi pati na din yung mga malalaking pangalan minsan sa larangan ng media, ay sila ay hindi nagiging matapat sa pagpapahayag ng katotohanan. So ito ay madalas na nagdudulot sa mga nakakarinig nito ng kaguluhan at pagkalito. Ang iba, makikita natin, madali silang maniwala sa kahit anong balita na kanilang marinig o kanilang mabasa. Ngunit ang iba naman, dahil sa pag-aalinlangan kung ito ba ay totoo, kahit totoo na yung kanilang naririnig, ay hindi na rin agad naniniwala. So, mahalaga ang katotohanan, hindi po ba? Ito ay magbibigay sa atin ng tamang direksyon upang tayo ay hindi mailigaw at mapahamak. Ito ang tinataglay ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ito ang salita ng katotohanan. Ang Ebanghelyong ito, yung salita ng katotohanan, ang siyang sa ating binasang passage, ito yung dahilan ni Apostol Pablo sa kanyang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pananalangin para sa mga taga-Kolosa.
At nakita rin natin ang mensahe nung nakaraan na ang Ebanghelyo ay nagkaroon ng bunga sa buhay ng mga mananampalataya sa Colosas. Nagdulot ito sa kanila ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At nagdulot rin ito ng pag-ibig sa kanilang kapwa mananampalataya sa mga banal. At nagdulot ito ng pag-asa sa kanila, yung pag-asang nakalaan para sa kanila sa langit. At dahil nga, sinasabi natin na ang Ebanghelyo ay salita ng katotohanan. Ito yung word of truth. Merong pangangailangan or merong kautusan ng ating Panginoong Diyos na ito ay ipangaral. At pag ito'y pinangaral, merong makakarinig at merong mga tatanggap. So, tingnan po natin sa umagang ito yung ating pag-aaral. May dalawa pong bahagi ang ating pag-aaral patungkol sa ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Ang unang bahagi po na ating titignan yung mga taong nakarinig at tumanggap. At ang ikalawang bahagi naman po ay yung ang tapat na tagapagpahayag. So, ang Ebanghelyo is from the Greek word, evangelion, na ang nangangahulugan nito ng good news. So, paano ito naging good news? Sinasabi ng Ebanghelyo na ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Good news ba ito? Magiging good news po yan. Ang resulta ng pagkakasalang ito ay kapahamakan at pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit, ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ang tao na kanyang nilikha ay makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, kundi kapahamakan ang naghihintay sa kanya. Dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y namuhay na matuwid, walang bahid ng kasalanan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang kanyang buhay at pinadanak ang kanyang dugo sa cross bilang kabayaran ng kasalanan sa mga taong tatanggap at mananampalataya sa kanya. At ito ang pangako ng Ebanghelyo na ang magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ipinapatawad o ipapatawad na ng Panginoong Diyos ang kanilang kasalanan at pagkakalooban sila ng katuwiran ni Kristo. Ito ang nilalaman ng magandang balita, ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At sinasabi rin sa Acts 4:12 na walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa tao para ito'y maligtas. So, ibig sabihin, walang iba, it's exclusively in the Lord Jesus Christ lamang. At since there is no other name by which men will be saved, there is also no other gospel that bears the true message of our Lord Jesus Christ. All other messages, yung mga diluted, yung mga altered, or yung mga watered down na mga mensahe na sinasabing Ebanghelyo ay hindi ito yung totoong gospel ng ating Panginoong Diyos. So atin pong tignan yung ating pag-aaral muli sa umagang ito, yung unang bahagi, yung mga nakarinig at tumanggap. Mababasa po natin yan sa verse 6. Sinasabi dito, gayon din naman kung paanong ito ay namunga at lumago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ang salita ng katotohanan ay dumating sa mga taga-Kolosas at ito'y kanilang narinig at ito'y kanilang naunawaan.
So malinaw po, hindi po sila naghanap nitong salitang katotohanan na ito, bagkus ito'y dumating sa kanila. Ito po'y biyaya ng Diyos na dumating sa lahat ng mga taong ililigtas ng Panginoong Diyos, na sila'y makarinig ng salita ng katotohanan. At inordain din ng ating Panginoong Diyos na ang salita ng katotohanan ay maging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga makakapakinig nito na tatanggap nito. Upang makinabang sa salita ng katotohanan, dahil ito nga'y salita, nararapat lamang na ito'y maipahayag at marinig. Di ba nga sa Romans 10:17, sinasabi roon na ang faith comes from hearing, and hearing by the word of God. O basahin natin sa Tagalog, Romans 10:17, sinasabi dito, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So bago ito mapakinggan, merong magpapahayag nito. Ang ebanghelyo ay naipapahayag at ito'y namumunga. Binanggit dito sa ating teksto na ito'y naipahayag sa buong sanlibutan at ito'y lumago. At maalala natin sa ating nakarang mensahe na binanggit natin doon na ang Panginoong Hesus mismo, ipinag-utos niya na ang kanyang mga salita, ang kanyang ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng nilikha. Mababasa natin yon sa Mark chapter 16 verse 15. So, ang nakarinig at tumanggap sa salita ng katotohanan ay inaasahan na kakikitaan ng bunga nito. Kailangan nating banggitin na hindi lahat ng nakikinig ay nakikinabang sa salita kung ito'y hindi niya tinanggap. So, ang taong mga tumanggap or ang taong mga nakapakinig at tumanggap ng salita ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos ay naasahan na magkakabunga or kakikitaan ng bunga nito. At ano nga yung mga bunga? Ano ba yung mga bunga na inaasahan na makita sa mga taong tatanggap or taong makikinig at tatanggap nito? So, sa ating huling mensahe, nabanggit natin na magkakaroon sila or meron silang, yung mga taga-Kolosas, nagkaroon sila ng bunga. At ano yung mga bungang ito? Sila'y nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Meron silang faith at nagkaroon din sila ng pag-ibig sa kapwa mananampalataya. At meron din silang hope, yung pag-asa na nakalaan sa kanila sa langit. At syempre, makikita natin yan sa pamumuhay ng isang taong nakarinig at tumanggap nito na ito'y susunod sa pamumuhay. Yung pamumuhay na ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Makikitaan din ito ng bunga ng pagsisisi sa kanyang kasalanan. Pag sinabi nating pagsisisi sa kasalanan, ibig sabihin nito ang pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So ang ebanghelyo na salita ng katotohanan sa ating tekstong binasa ay lubusang lumaganap sa buong sanlibutan. To what extent kaya ito lubusang lumaganap sa mga sandaling ito during the time of the writing of the book of Colossians? So, sa isang manunulat, sinabi niya dito sa kanyang aklat, The Progress of the World Missions ni R.H. Glover, sinasabi niya rito, on the basis of all the data available, it has been estimated that by the close of apostolic period, the total number of Christian disciples had reached 500,000. So during the apostolic period daw, closing of the apostolic period pa lamang, dahil sa paglaganap ng salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, umaabot na ang mga disipulo ng ating Panginoong Diyos ng 250,000 sa end of apostolic period pa lamang. Sinasabi din ng isang
Christian author na si Tertullian kung paano lumaganap o hanggang saan yung naabot ng ebanghelyo o salita ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi ni Tertullian, "We are but of yesterday, and yet we already fill your cities, islands, your camps, your palace, your senate and forum. We have left you only your temples." So ganyan kalawak yung naabot ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos during that time pa lamang. Ano pa kaya sa kasalukuyan? Alam naman natin na patuloy na naipapahayag at lumalaganap ang salita ng ating Panginoong Diyos sa kasalukuyan. At ito ang kanyang ipinag-utos na patuloy natin itong ipahayag at ipalaganap. Ganito lumaganap at namunga ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan. At kung paano lumaganap ito sa sanlibutan, sinasabi niya dito sa mga taga-Kolosas na gayon din naman sa inyo. So kung paanong ito ay lumaganap sa sanlibutan, gayon din yung pagtanggap ng mga taga-Kolosas, kagaya ng mga binanggit natin na mga naging bunga nila sa verses 3 to 5, yung kanilang faith, yung kanilang love at yung kanilang hope. So, sa pagsasabing ito ni Apostle Paul sa kanila, may indication ito na pagpapaalala na din sa kanila ng kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya. Ito yung salitang ito, may kapangyarihan na magpalaganap ng salita ng Diyos upang sumampalataya ang ibang tao. Kaya nga ang ating Apostol Pablo ay hindi nahihiya. Hindi siya nahihiya na ipangaral sapagkat ito ang kapangyarihan, yung ebanghelyo ng Panginoong Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos upang lumaganap ang salita niya at upang sumampalataya ang mga tao. Ngunit kung dito'y may pagpapahiwatig si Apostol Pablo, makikita rin natin na merong warning na dapat tandaan nila sa kanilang buhay. Ipinapahiwatig niya na dito narinig na ninyo at tinanggap ang salita ng katotohanan. Sa mga taga-Kolosas, pinapahiwatig niya na narinig na ninyo ang salita at tinanggap ninyo ang salita ng katotohanan. Nakita rin ninyo ang kapangyarihan nito at mga pagbabagong idinulot nito sa inyong mga buhay. Yung namunga sa inyo ang mga ito. Ang katotohanan ito, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ang katotohanan ito ay kumpleto na at hindi na kailangan pang dagdagan pa. Huwag nyo nang tangkaing ipagpalit ang makapangyarihang gawa ng Diyos sa walang kabuluhang tradisyon ng tao. Matatandaan natin na ang isa sa mga tema ng Book of Colossians ay yung purpose ni Apostle Paul ay upang itama ang mga maling mga katuruan sa Colosas na ibinabahagi ng ilang mga tao o ilang mga nangangaral upang sirain ang iglesia ng Panginoong Diyos. Ay sinasabi nila na hindi pa sapat si Kristo. Kailangan pang dagdagan. Kailangan may mga tradisyon, kailangan may mga higher knowledge. Ngunit ipinapahayag dito na kumpleto na ang ebanghelyo o ang salita ng katotohanan at hindi na dapat dagdagan pa ng mga tradisyon ng tao, ng mga walang kabuluhan at mga maling doktrina ng mga higher knowledge, mga nagki-claims na meron silang mga kapahayagan mula or buhat sa ating Panginoong Diyos. So sinasabi niya doon sa Colossians chapter 2, verse 8, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. So sinasabi niya rito
narinig at natanggap na ninyo ang katotohanan, huwag na ninyong hayaan ang inyong sarili na mailigaw pa ng mga guro ng mga maling doktrina. Kumapit kayo sa katotohanan ng ebanghelyo na ipinahayag sa inyo. So, ganun na lamang ang kagustuhan ni Apostle Paul na kahit hindi niya na-meet personally itong mga Colossian believers, dahil pumunta sa kanya si Epaphras upang ibalita sa kanila ang kanilang kalagayan, ganun din yung kagustuhan ni Apostle Pablo na itama o ipagtanggol ang katotohanan ng ebanghelyo sa kanila. Matatandaan natin na sa aklat ng Galatia kung paano niya tinuligsa yung mga maling pagtuturo patungkol sa ebanghelyo. At sinabi niya doon na, subalit, sa verse 8 ng chapter 1, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. So ganyan yung kasidhi, yung kagustuhan ni Apostol Pablo na ipagtanggol ang katotohanan ng ebanghelyo. Dahil walang ibang katotohanan kundi ang ebanghelyo lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang kailangang idagdag, wala nang kailangang pang mga tradisyon ng tao na kailangan upang makumpleto ito. So ito yung kanilang narinig at kanilang tinanggap. Ito yung kasalita ng katotohanan na narinig at tinanggap ng mga taga-Kolosas. At ngayon naman, sa ating ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, tingnan naman natin yung tapat na tagapagpahayag. Sa verse 7 and 8, sinasabi dito, ito ay inyong natutunan kay Epaphras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. At siya rin namang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. So, kinuha ni Pablo ang pagkakataong ito sa unang bahagi pa lamang ng kanyang liham sa mga taga-Kolosas upang banggitin na sa kanila yung ministro na nagpahayag sa kanila ng ebanghelyo at kanilang pinaniwalaan. Ito ay si Epaphras na sinabi niya, siya si Epaphras na kapwa manggagawa ni Pablo at tapat na lingkod ni Kristo. So sino nga ba itong si Epaphras? Si Epaphras, ito yung tao na ginamit ng ating Panginoong Diyos upang itatag ang iglesia sa Kolosas. Narinig nila ang ebanghelyo, nabasa natin sa verse 7, narinig nila ang ebanghelyo, ang salita ng katotohanan mula sa Kanya. So, sa chapter 4, verse 12, sinasabi dito, si Epaphras, binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin. So, he is a native from Colossae. Isa siya sa kanila na marahil siya ay na-convert into Christianity habang bumibisita sa Ephesus, kung saan doon ay nangaral si Apostol Pablo at narinig at tinanggap din ito ni Epaphras. At siya ay bumalik sa kanilang lugar, sa Colosas, at doon ay pinangaral niya ito at doon ay nag-umpisang maitatag ang iglesia sa lugar ng Colosas. Tinawag siya ni Paul bilang, kung ating mapapansin, tinawag siya dito ni Apostle Paul bilang kapwa alipin. Kapwa alipin, sinawag siya nito. So, nangangahulugan ito na sila ay naglilingkod sa iisang Panginoon. Yung pagtawag na bilang kapwa alipin, nangangahulugan ito na sila ay naglilingkod sa iisang Panginoon at gumagawa ng parehong paglilingkod. Sila ay parehong manggagawa sa gawain ng Panginoon. Kahit si Apostol Pablo ay isang apostol at si Epaphras ay isang ordinaryong lingkod, sabihin natin ordinaryong lingkod ng Panginoong Diyos, sinabi dito na sila ay kapwa alipin dahil sila ay naglilingkod sa isang Diyos, isang Panginoon, at gumagawa sila ng parehong paglilingkod. Bukod dito, sinabi din ni Apostle Paul na
tinawag din niya si Epaphras bilang minamahal na kapwa alipin. Anong ibig sabihin nito? Ito ay pagpapahayag ni Paul ng pag-ibig o pagmamahal sa kapwa lingkod kay Kristo. Minamahal na kapwa alipin na siyang dapat tinataglay din ng kapwa manggagawa ni Kristo. So, dapat nga na ang mga pare-parehong naglilingkod o mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, dapat ang pag-ibig ang umiiral sa buhay ng lahat ng manggagawa ni Kristo. Sa kanyang mga kapwa kamanggagawa, dapat ito yung umiiral yung pag-ibig. Dahil isang Panginoon lang naman ang ating pinaglilingkuran. Hindi ito kompetisyon, kundi nagagalak ang ating Panginoong Diyos na bilang manggagawa niya, tayo'y mga nag-iibigan at pag-ibig ang umiiral sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya. Matatandaan natin na binanggit ni Pablo, may mga hindi umiibig talaga sa mga kapwa mananampalataya. May mga ganitong pangyayari. At ito'y tinutuligsa ng ating Apostol Pablo. Matatandaan natin na binanggit niya sa aklat ng Philippians na may iba ng nangangaral patungkol kay Kristo, ngunit ito ay bunga ng pagkainggit at pagkakapaligsahan. May mga competition na nangyayari. Sinabi niya sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 15, sinasabi niya dito, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. So sila'y naiinggit kay Apostol Pablo sa kanyang otoridad, yung kapangyarihan niya bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo, at marahil maging na rin sa kanyang pambihirang kaloob, yung giftedness ni Apostle Paul at yung kanyang tagumpay sa ministry. Makikita nila, napaka-fruitful ng ministry ni Apostle Paul. Ngunit yung iba na nangangaral din, parang naiinggit sila at nakikipagpaligsahan sila kay Apostle Paul. Hindi dapat ito ang mangyari sa mga kapwa lingkod ng Panginoong Diyos. Kundi kung nakikita natin naging fruitful yung ministry ng ibang mga lingkod, tayo magalak dahil isang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Ang iba naman ay may mga pagkakabahabahagi at ginagawa pa rin paligsahan ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa ating tignan sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 4 to 9. 1 Corinthians chapter 3 verse 4 to 9. Makikita natin dito na merong pagkakabahabahagi at ginagawa pa rin paligsahan ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi dito, sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apolos, hindi ba kayo'y mga tao? Ano nga ba si Apolos? Ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So sinasabi dito na iwasan yung pagkakabahabahagi dahil tayo'y mga lingkod or mga kapwa nagtatanim, manggagawa sa ating Panginoong Diyos. Ang paglilingkod natin kay Kristo ay hindi dapat nababahiran ng inggit sa tagumpay ng iba sa kanilang ministeryo or yung kanilang pagiging mabunga or yung giftedness nila. Hindi dapat ginagawang paligsahan ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi dapat nababahiran ng sariling ambisyon or sariling interes
na ang sarili yung gustong isulong. Tayo ay kapwa alipin ng ating Panginoong Diyos at kapwa manggagawa tayo na naglilingkod sa iisang Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang ating pinaglilingkuran. Hindi ang ating sarili ang ating isinusulong, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ebanghelyo niya, ang salita ng katotohanan, ang dapat maisulong at hindi ang sarili natin o ang kanino paman. So nawa ito yung iniisip natin sa ating sarili bilang mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Atin ding tandaan na tayo ay manggagawa lamang ng ating Panginoon at siya ang ating Panginoon. Siya yung source ng salita ng katotohanan. Hindi tayo ang source. Tayo'y tagapagpahayag lamang or manggagawa lamang. Kaya we must humble ourselves. Pagdating sa nakikita, pag may nakita tayong bunga ng ministeryo, hindi ito dahil sa atin. Ito ay dahil sa ating Panginoong Diyos. So balik tayo sa ating teksto, tinawag din ni Pablo si Epapras bilang tapat na lingkod ni Kristo. Alang-alang sa inyo, sinabi niya sa mga taga-Kolosas. So ipinapahayag dito ni Paul ang kanyang garantiya. Pag sinabi ni Apostle Paul na si Epapras ay tapat na lingkod ni Kristo, ipinapahayag dito ni Paul na yung garantiya niya na ginampanan ni Epapras ang kanyang matapat na gawain na ipinagkatiwala sa kanya, ang pagpapahayag ng buong katotohanan ng ebanghelyo. Hindi sinabi ni Apostle Paul na okay itong si Epapras pero may kulang dun sa kanyang itinuro, kundi sinabi sa kanya, tapat na lingkod ni Kristo. So, sinasabi niya rito na naging tapat at ipinahayag at ginampanan ni Epapras ang kanyang gawain ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. So, nangangahulugan ito ng affirmation of trust that Epapras fulfilled his duty to preach and teach the word of truth to the Colossians. At sa pamamagitan nito, sinasabi ni Apostol Pablo na tama at kumpleto na ang ipinahayag na mensahe ng salita ng katotohanan ni Epapras sa kanila. Pinagdidiinan niya rito na kumpleto at tama. In a way, parang sinasabi niya dito, hindi na kailangang dagdagan pa. Parang bumabalik pa rin siya dun sa point na wala nang kailangang idagdag, kumpleto ang salita ng katotohanan na ipinahayag sa inyo ng isang tapat na tagapagpahayag na si Epapras. Na ibahagi ng kumpleto at matapat ni Epapras ang ebanghelyo na narinig niya mula sa pangangaral ni Apostle Paul. So, nawa, tayo bilang mga nakikinig din ng ebanghelyo or salita ng ating Panginoong Diyos, maging matapat din tayo sa pagpapahayag nito. Yung hindi natin ito binabago, binababaan ng kalidad, or wina-watered down, ina-alter ng konti, iniiwasan natin yung ibang mga bagay na alam natin na magiging offensive sa mga makakarinig at lalayuan nila tayo. Kundi kung nilalaman ito ng word of truth, yung salita ng katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, bakit natin ito i-water down? Bakit ito natin babawasan? Bakit natin ibababa yung kalidad nito? So hindi ganyan. Hindi ganyan ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos, kundi kung malalaman natin, kanina nga sabi, pag tagasunod ka ni Kristo, kailangan mong ipahayag ito at dangerous sa ating scripture reading. Dangerous danger ang iyong susuungin, panganib ang iyong susuungin pag ipinahayag mo ang salita ng katotohanan at merong division na mangyayari. Hindi ba? So, sinasabi dito, bilang mga tapat at lingkod ng ating Panginoong Diyos, sikapin natin talaga. Ito yung ipinag-utos sa atin na sikapin natin na maipahayag ng buong katotohanan ang
salita ng ating Panginoong Diyos. So parang yung mga to paparating na naman yung Christmas, maraming mga party no. Kung matatanda natin, merong mga games diyan na yung message relay na merong ilang taong hilerang ganyan na may distansya. At makikita natin ibibigay yung mensahe doon sa unang tao at kailangan makarating doon sa huling tao yung mensahe ng tama kung ano yung ipinahayag doon sa unang pinagbigyan nito. At kung nagiging matapat ang bawat isa sa kanila, nakikinig at tinatanggap ito ng buo, ito'y makakarating doon sa dulong tao yung parehong mensahe na ibinigay doon sa una. Minsan nga hindi lang mensahe, yung body language pa kasama. Pero pagdating doon sa dulo, na-alter na, nabago na. Dahil marahil hindi naging tapat yung mga along the way nagpapahayag nito. So, ito yung pangungusap sa atin na nawa tayo maging matapat katulad ni Epaphras din na tagapagpahayag dahil mahalaga ang ating salitang ipinapahayag, ang ating mensaheng ipinapahayag. Ito ang salita ng katotohanan. Walang bahid ng kasinungalingan. So hindi na kailangan, parang sinasabi dito, hindi na kailangan pang karagdagan mula sa kaalaman ng tao o sa katuruan ng tradisyon. Dahil siya ay tinawag na tapat na lingkod na ipahayag niya ng buong katotohanan at kumpleto at hindi na kailangang dagdagan pa ang naipahayag sa kanila. So bilang application sa atin, bilang mga mananampalataya, ang salita ng katotohanan ay ating narinig at tinanggap. Panghawakan natin ito upang hindi tayo mahikayat ng mga maling katuruan. Alam natin na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ang siyang nakakapagligtas. At iwasan natin yung mga maling katuruan. Na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, ang pagliligtas niya ay sapat na at hindi na kailangan ng mga katuruan at tradisyon ng mga tao upang idagdag pa rito. Hindi lang din dapat manatili ito sa atin. Kung ito'y ating narinig, ito'y ating tinanggap, at ito'y ating naunawaan, hindi dapat manatili lamang ito sa atin, kundi pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos na ipangaral ito sa lahat ng mga nilikha. At maging matapat nawa tayo sa pangangaral nito at sa pagpapatotoo sa iba patungkol sa salita ng katotohanan. At bilang application din sa mga tao, mga kaibigan natin, mga kapamilya natin na kakarinig ng mga mensaheng ito, mga kamag-anak natin na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, hindi mo maitatanggi na ang ebanghelyo ay naipapangaral at lumalaganap sa sanlibutan. Naipapahayag na sa iyo ang salita ng katotohanan. Ngunit kaibigan, ano pa ang iyong ginagawa at patuloy kang tumatanggi sa katotohanan ito. Kaibigan, ito ang katotohanan. Ikaw ay makasalanan. Ikaw at ako ay makasalanan. Ang Diyos ay banal at walang makakatayo sa Kanya sa araw ng paghatol na nananatili sa Kanya ang Kanyang kasalanan. So ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo, ay sinasabi na may pagkakasundo ka sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong sariling kabutihan, sariling katuwiran, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo na dumanak sa cross ng Kalbaryo, sa pamamagitan nito, ito yung makakapagbayad o magiging kabayaran sa iyong kasalanan. Hindi mo kayang bayaran ang iyong sariling kasalanan. Ito ay sa pamamagitan lamang ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At yung katuwiran niya, yung kanyang perfect righteousness, ito yung ibabahagi sa iyo o ipagkakaloob sa iyo upang ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. So ano ang yung maging dapat na tugon sa mga ito? Nararapat na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong sariling katuwiran, kundi sa natatanging tagapagligtas
ang ating Panginoong Hesukristo. So nawa kaibigan, gawin mo ito habang ikaw ay may panahon pa. Tayo po'y manalangin. Panginoon o amang Diyos, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Nawa ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ay patuloy na lumaganap at mamunga sa buong sanlibutan. At sa mga taong nakarinig at mga tumanggap, nawa patuloy nila itong ipamahagi, ipamalita at maging tapat na lingkod, witness, tagapagpatotoo sa salita ng katotohanan na ito. At nawa Panginoon, ang iyong mga tapat na lingkod ay dalangin namin na ikaw pong patuloy na mag-ingat sa kanila at patuloy na salita ng katotohanan lamang ang kanilang ipahayag sa buong sanlibutan. At nawa Panginoon, sa mga kaibigan din namin na hindi pa nakakilala sa iyo, nawa kumilos sa kanila ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang mangusap sa kanila na naipahayag ang salita ng katotohanan sa kanila, ang kanilang totoong kalagayan, at nawa they will respond to the gospel of our Lord Jesus Christ. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.